Char! This is Brian and you are watching again my short now. Our today's short episode, panibagong video na naman tayo for today. And ayan, I hope na masuportahan po ninyo ang ating short vlog for today. So I decided, yan, kakauwi ko lang ng bahay and I decided na gumawa ng isang short content patungkol sa buhay at mga napapanahong concern ulit ninyo dito sa Croatia. I know marami sa atin ang nag-worry na, marami na ang napaparanoid, marami na ang naiinip, lalo na ngayon sa mga nangyayari at hindi pa rin matapos-tapos yung mga nangyayari lalo na sa Middle East, di ba? So pag-uusapan natin yung mga ilang bagay na ating pwedeng pag-usapan sa video na to and I hope na makatulong po ang vlog na to sa inyong mga future references kung kayo ay may plano mag-apply ng trabaho dito sa Croatia. But before anything else, if you haven't yet subscribed and if you are new to this channel, please help it to reach 14,000 subscribers. Maraming salamat po sa lahat ng mga patuloy na sumusuporta at sa mga hindi po nag-skip ng ads sa mga videos na ina-upload natin. Thank you so much. So, ayan. Ganda naman yan, Char. So, ngayon kasi guys, so nasa bahay lang ako ngayon and kauwi ko lang. Medyo malamig pa rin pero dumadagsa na paunti-unti ang mga turista dito. Yes. So, oh my God! Magkasama yan naman. Hindi ko ma-imagine. Ang bilis ng araw, ang bilis ng panahon. At ang daming mga bagong dating na Pinoy dito sa Dubrovnik. So, welcome. Ayan, sa mga kabayan nating bagong dating dito. I-enjoy nyo lang po ang season. Congratulations. And, yun. Kung kayo ay mag-work dito na seasonal, alam nyo na mga dapat gawin. Be prepared bago matapos ang season. Okay? So, ang unang topic natin, ito kasi guys, sabi ko nga diba, everyday may mga bagong viewers tayo. And I'm so thankful sa mga bagong viewers natin. And mga aspiring applicants natin, lalo na from the Philippines, sa mga nasa Middle East, na nagkakaroon ng idea, ng curiosity. Yes, patungkol sa buhay at trabaho dito sa Croatia. Pag-uusapan natin ang mga ilang concerns ninyo. Again, ito po ay para sa mga aspiring applicants. Okay, alam ko na ito ay lagi ko na nababanggit sa mga vlogs and lives ko. Pasabi ko nga, hindi ako mapapagod pa ulit-ulit. Okay, so sa mga na-curious, sa mga nagtatanong, ano ba ang mga dapat nyo mas tanggapin na, or ano dapat yung i-priority ninyo? Seasonal job or yearly job dito sa Croatia? Okay, to be honest guys, kasi mas madaling hanapin ang mga seasonal jobs dito sa Croatia. But for me, mas ideal na kuhanin ninyo ang long-term jobs. Okay? Ngayon kasi guys, since patuloy na ang pag-restrict, patindi ang restrictions para sa mga third world nationals dito sa Croatia. At the same time, mas patagal ang pag-release ng mga working permits. Okay, so ang mga seasonal jobs natin dito, which is in demand sa hospitality fields, kagaya ng waiter, waitress, housekeeping, room attendants, ayan. And anything, marami pa mga seasonal jobs. Usually, ang mga yan po ay tumatagal lang ng 6 to 9 months ng kontrata. Hindi po yun bago, okay? Normal po yun dito sa Croatia dahil bago pa man din naman tayo dumating dito, bago pa magiging demand ng mga third world nationals, ay yun na po talaga ang buhay, lalo na sa seaside dito sa Croatia. So, usually, ang season talaga ay nag-open ng April. Tatapos yan ng iba ng September, iba October, iba ay November. So, from 9 months na yun, doon iikot yung buong buhay ninyo sa seasonal job. And sometimes, lalo na sa mga nasa Middle East, di ba? Galing tayo sa isang permanent job, meron tayong stable na sahod, may pangmatagalan tayong trabaho, di ba? Naninibago tayo sa ganong klase na sistema, sa ganong klaseng setup. Kaya sabi ko lagi kong sinasabi sa inyo, lalo na sa mga nasa Middle East, may mga binubuhay pa sa pamilya, may malaking responsibilidad sa Pilipinas, may mga pinag-aaral, di ba? Hindi masama, hindi ko kayo pipigilan. But ako lagi, since mahal din talaga ang mga placement fees ngayon papunta dito, o ultimo umaabot na ng 200,000, di ba? Lagi niyong isipin kung ano ba talaga yung goal ninyo, bakit yung kukunin, if ever, yung seasonal job dito sa Croatia. Maraming mga Pinoy ang gusto lumabas ng comfort zone. Maraming mga Pinoy ang gusto maiba naman na ginagawa. Maraming mga Pinoy ang gusto makapag-Europe. Aminin natin. Okay? But at this time, 2026 na, we have to be careful, we have to be smarter, wiser sa paggawa ng mga decisions
Dahil sabi ko nga po, patindi na patindi ang mga restrictions dito, patagal ng patagal ang mga releasing ng mga working permits, di ba? Pag-isipan ninyo ng mabuti. Pangalawa, hindi po hawak ng mga agencies or ng employers ninyo kung kailan eksaktong lalabas ang inyong mga working permits. Again, lagi ko sinasabi, ibigay ninyo ang maximum 6 to 9 months sa pag-release ng mga working permits. Maximum po yon. Pwedeng mas mapabilis ng pag-release, 1 month, 2 months, diba? Pero ibigay natin yung maximum 6 to 9 months. Okay? Pangatlo, mag-apply kayo kung kayo talaga ay porsigido, desperate kayo makapag-apply ng trabaho kahit seasonal job dito sa Croatia. I always suggest mag-apply kayo ng off-season, mga bare months. Okay? Para pag-ating nyo dito, na-process mo siya ng 6 to 9 months, o diba, kahit mga September, mga ganyan, April, if ever dumati kayo dito, magsisimula pala a season. Hindi rin kasi ideal for me na mag-apply kayo. Sabihin natin na inabutan kayo ng mahabang panahon ng pagpaprocess ng mga working permits, diba? Inabutan kayo ng July. So, alam niyo, July, August, September, October, November, may 4 months na lang kayo para sa season. And again, sabi ko nga, hindi biro yung ginastos ninyo. Again, pag-isipan po ninyo na mabuti kung ipupursue ninyo ang seasonal jobs. Make sure na you are financially ready. Okay? Dahil napakagastos po talaga. Especially sa Middle East, usually po ay sagot po nating lahat. Plane ticket, visa processing, lahat po sagot natin papunta dito sa Croatia ang mga processing fee. Bakit po kaya, sir, may mga gano'n? Bakit po sinasagot ng mga aplikante lahat, lalo na sa Middle East? To be honest guys, kasi before naman daw, okay, employer daw po talaga ang sumasagot ng mga ganyan. Ngayon kasi, since nagkaroon nga tayo ng mga problema, ang mga employers ay nagreklamo dahil sa ang iba ay tumatakas, di ba? So, ang ginawa ng mga ilang employers dito, kung ganun lang din naman ang mangyayari, kung kami lang din yung gagastos, at tatakasan nyo lang kami, kayo na lang gumastos para if ever tumakas man kayo, di ba? Walang mawawala sa amin. Ganon. Yun yung nangyari. Kaya may mga ilang employers pa rin po naman na sila ang gumagastos. Pero karamihan talaga, alam niyo yun, nadala na sila. Oo, kasi imbes na pangmatagalan kayo, pang ilang buwan kayo dito, parang after 1 month, 2 months, na wala na kayong bigla. So, ang ilang mga employers dito, nagreklamo. So, imbes na sila ang gumastos, mga aplikante nila ang gagastos. Kasi may mga ganong senaryo nga. Isa yan sa mga nagpadahilan sa atin bakit nagkaroon tayo ng mga restrictions sa pag-release ng mga working permits dahil sa pang-aabuso at paggamit ng mali sa ating mga TRCs at working permits. Yun nga po ay sa mga tumatakas. Okay? Again, pag-isipan ninyo na mabuti kung itutuloy ninyo, kung igagrab ninyo ang seasonal job dito sa Croatia. Hindi masamang i-grab. Sabi ko nga, alamin nyo lang yung mga priorities ninyo, alamin nyo lang yung reason bakit kayo pupunta dito at bakit nyo i-take yung seasonal jobs. Pero as much as possible, kung kaya makahanap ng mga yearly jobs, usually ang mga yearly jobs dito, ayan, sa supermarket, factory. Meron din naman ilang mga trabaho sa mga restaurants, sa waiters, sa hotels. Naubo na ako. Ayan, may mga ilang ganun din naman trabaho na tuloy-tuloy sa mga restaurants at hotels. So again, as much as possible, piliin natin ang tuloy-tuloy na trabaho dahil yun naman talaga ang gusto natin. Pangalawa, sa mga seasonal workers natin, sa mga first-time seasonal workers natin dito, maraming mga nagkakamali dito na porket tayo ay pababalikin ng employer sa next season, di ba? Yung iba ay uuwi ng Pilipinas for vacation, no? Piece of advice sa mga kabayan natin na seasonal workers na mag-expire, na madadehado yung validity ng TRC ninyo pag umuwi kayo ng Pilipinas for vacation, tapos babalik kayo dito after ng next season, di ba? Make sure as much as possible ulit naka-renew ang inyong mga TRC, may mga bago kayong TRC at mahaba pa ang expiration ng inyong mga TRC bago kayo bumalik ng Croatia. Yung iba kasi ay akala is okay lang. Okay lang naman kayong umuwi na ma-expire kayo ng TRC. Okay lang yun, pero magbaback to zero kayo. Another visa application, another working permit na naman nahihintayin,
another, back to zero, literal na back to zero kayo sa Pilipinas. Magsisimula ulit kayo sa simula. So, kung ayaw nyo mangyari yung mga ganon, kung uuwi kayo ng Pilipinas at alam nyo madadehado kayo sa validity ng inyong mga TRCs, di ba? 1 month o bakasyon kayo, off-season, di ba? Usually, balik nyo dito, April. Tapos ng season, di ba? No, October or November, ilang buwan kayo matatanggal sa Pilipinas. As much as possible, mag-renew muna kayo ng inyong mga documents para pag bumalik kayo dito, lahat ay bago. Okay? Be mindful sa ganyan. Marami mga OFWs na dito sa Croatia ang nagkakamali. Okay? So, again, walang masama kung abutan kayo ng expiration sa Pilipinas, pero yun nga lang, magbaback to zero kayo. Another application ulit. Kung ayaw nyo mangyari yon, bago kayo umuwi, mag-renew kayo ng inyong mga bagong working permits at TRCs. For sure, aware naman ang inyong mga employers dyan. Ang next concern natin sa mga kabayan, mga usually nare-receive natin mga message, ang mga kadalasang offer kasi sa mga Pinoy dito, ang starting net nila ay nasa 800 euros. So, magkano po ba ang 800 euros sa Pilipinas? Net na po to guys ha. So, ang 800 euros ay pwedeng pumatak ng 53,000 pataas, 50,000 pataas, depende po sa palitan ng piso at sa euro. Now, worth it ba siya for me? Yes, worth it po siya sa akin dahil libre naman po ang inyong transportation at accommodation dito sa Croatia. I know, marami mga magkasabi na maliit pa ang 800. Again, you have the contract, basahin na mabuti ang kontrata, and I know, libre po ang calculator sa ating mga cellphones, i-convert kayo kung okay sa inyo yung ganong klase ng sahod. But if you will ask me, yes, okay na po sa akin ang 800 euro na net kung sumusunod yan sa gross. Ang gross po natin dito sa Croatia ay 1,050 before tax. So, i-assume natin yung matitira doon pag nakaltas na yung mga taxes is 800 euros. So, at least nasa batas pa rin. Again, basahin na mabuti ang kontrata. Huwag lang tayo basta-basta pirma ng pirma. Okay? Dahil pagdating nyo dito, kung mag-expect kayo na mas mataas na sahod, magre-reklamo at magre-reklamo kayo, hindi kayo masasatisfy. Okay? Again, bago kayo pumunta dito, basahin ng maigi, uulitin ko, basahin ng maigi ang kontrata, intindihin ang kontrata, okay, kung ano ang mga nakasaad sa inyong kontrata. Huwag kayo mag-expect ng mataas sa Croatia. Guys, ang Croatia po ay hindi ganung kayamang bansa. Hindi po first world country ang Croatia. Okay? Maraming kayo mga mababasa, mapapanood na may malaki pang sahod na European country except or bukod sa Croatia. Yes, totoo naman yon. But then again, basahin ng mabuti ang kontrata kung i-grab ninyo yung ganung klaseng offer. Para pagdating nyo dito, hindi kayo puro reklamo. Okay? Kasi kapag nandiyan na yung mga puro reklamo natin, magiging ungrateful na tayo, hindi tayo kontento, hindi tayo magiging masaya. Okay? Yon. Next, sa mga usaping medical. Ayan, marami tayo. Nag-contact kasi tayo last time about sa mga medical, mga allergy, mga sakit dito sa Croatia. May mga pag-asa pa rin po ba ma-fit to work. Ito lang naman sa akin, guys. Kung alam naman ninyo, let's say for example, allergy. Pag-usapan natin yung allergy. Or may mga, basta usaping mga ganyan. Kung kayo naman, alam nyo sa sarili ninyo na hindi siya makaka-apekto sa health ninyo, hindi makaka-apekto sa work ninyo, you know in yourself na you are physically fit, wala kayong life support na ginagamit, di ba? Kung hindi naman po tinatanong ng agency or ng clinic na pag-medicalan ninyo, huwag nyo i-declare. Yes. Kasi, for sure, naman, kapag nag-declare kasi kayo ng anything with regards sa inyong health, hindi agad yan basta-basta if-fit to work ng inyong clinic or ng agency. No? So, yun lang. Kung alam niyo naman sa sarili ninyo na kayo ay fit to work, kayo ay healthy, and hindi makaka-apekto yung mga allergy ninyo, mga ganyan, or may mga iniinom naman kayo, mga maintenance, ganyan, di ba? Kung hindi kayo tinatanong, huwag nyo i-declare. Pero, kung talagang gusto nyo i-declare, walang problema. Yun lang. Kasi, yun nga, sabi ko nga kanina, kung hindi naman sobrang, talagang, alam niyo yun, hindi talaga makaka-apekto sa buhay ninyo, yung kagaya ng allergy, no? So, kung hindi naman siya talaga totally makaka-affect, as much as possible, wag na lang i-declare. Kahit ako, dami kong allergy.
allergy rhinitis din talaga, matindi talaga, pero not all the times naman. Pero siguro sa isang linggo, ayan, siguro mga 4 na beses akong inaatake. Pero di naman siya nakaka-affect sa trabaho ko. Yeah. And lastly, last concern natin, yun. And last concern natin sa mga nagtatanong na yung iwas na, lalo na sa Middle East, na mag-e-end ng contract sa mga month ng June, ng July, kung worth it pa rin po ba mag-apply ng trabaho sa Croatia ng mga ganung buwan, July. So, actually guys, July ay late na. Sabi ko nga kanya, di ba, kung mag-a-apply kayo ng trabaho dito, seasonal man or yearly, off-season. Para yung process, man, kung abutan kayo ng ilang buwan na process, at least safe pa rin, dumating kayo ng early na season. So, late na for me ang July kung mag-a-apply kayo. Pero sabi ko nga, kung makakakuha kayo ng yearly job na tuloy-tuloy na trabaho, di ba, makakaantay naman any season yung ganang klaseng trabaho, why not? Pero kung mag-a-apply po kayo ng seasonal job ng July, okay, late na po yun. Sabi ko kanina, inaabot ng ilang buwan ang process ng working permits. Okay, yun lang. And maraming salamat sa mga nanood ng ating short vlog for today. If you have any more questions or suggestions, i-comment nyo lang. Maalam nyo, yan ang ating maging short content sa ating next vlog. Guys, let's keep on praying na maging okay na po ang mga nangyayari sa Middle East. Mag-back to normal na ang mga aviation natin, ang airport natin. Mag-open na mga VFS para sa mga may working permit na, di ba? Makapag-apply na kayo ng visa. No, ayun, pray lang tayo na maging normal, na mag-back to normal na ang lahat. No, yun lang. So, thank you so much guys for watching. Again, ayan, kapit lang tayo. Makikita-kita tayong lahat dito sa Croatia. Good luck and see you soon po, mga kababayan. Ciao! Anong magagawa?